Finally ay mangyayari na ang unang tapatan ni Kai Sotto at AJ Edo na kung saan ilang beses na ring na-onshame dahil sa injuries ng dalawang players. Pero sigurado nang matutuloy na ang unang salpukan ng dalawang Gilas players dahil parehong healthy na silang dalawa and they are performing well this season. Si Kai Sotto ay nag-average ng double-double na 13 points and 10 rebounds, samantalang ito si AJ Edo naman ay nag-average ng 7 points and 7 rebounds. Kumusta mga basketball fans? Well, ito ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Welcome back sa ating channel. Ngayon may exciting news tayong ibabahagi. Sa wakas, ang sandali na ating hinihintay ay narito na. Ang unang salpukan ni Kai Sotto at AJ Edo. Ang dalawang pinakamagagaling na bituin sa Philippine basketball ay nakatakdang mangyayari sa Japan B-League. Tama ang narinig nyo. Koshigaya Alphas laban ng Nagasaki Velka. At parehong healthy na ang mga manlalaro na handang ipakita ang kanilang galing. Kaya't maghanda na kayo at ating talakayin kung ano ang maaasahan natin mula sa highly anticipated match na ito. Pero merong malaking problema ang team ni Kai Sotto, ang Koshigaya Alphas. Sa kasalukuyan, bumaba sa isang mahirap na sitwasyon. Sa kanilang nakaraang 5 laro, nakaranas sila ng 5 sunod-sunod na talo. Ang mga pagkatalong ito ay hindi lamang nagdulot ng pagkabahala sa kanilang mga fans, kundi nagdulot din ng hamon sa kanilang moral bilang isang team. Ang kanilang kakulangan sa consistency sa pag-atake at sa depensa ay nagiging issue na dapat tugunan ng coaching staff. Kahit na si Kai ay nagpe-perform ng maayos, ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay kailangang mag-step up at makahanap ng tamang synergy upang makabalik sa tamang landas. Sa kabilang dako naman, ang team ni AJ Edo, ang Nagasaki Velka, ay may mas maganda at posibong takbo sa kanilang season. Sa kanilang huling 5 laro, nakakuha sila ng 2 panalo na nagbigay sa kanila ng kumpiyansa at momentum. Sa kabuuan, ang Velka ay meron ng 6 na panalo sa 11 laro. Nagpapakita sila ng kanilang kakayahan na makipagtagisan sa mga kalaban at mag-adjust sa kanilang mga taktika. Ang magandang takbo na ito ay nagbibigay daan sa kanila upang mas maging competitive sa liga. Ang kanilang depensa ay nagpapakita ng katatagan at si AJ Edo bilang isa sa mga key players ay may malaking bahagi sa pagbuo ng kanilang defensive strategies. Sa pangkalahatan, ang Koshigaya Alphas ay merong 1 panalo lamang sa kanilang huling 10 laro, na isang nakakabalisa na statistic na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na performance at teamwork. Samantalang ang Nagasaki Velka sa kanilang 6 na panalo ay nag-aambag sa isang mas positibong imahe at ang kanilang kuponan ay nagiging mas solid, nagkakaroon ng tiwala sa kanilang laro. Sa susunod na laban, makikita natin kung paano mag-uumpisa ang Koshigaya Alphas sa kanilang pagsusumikap na makabalik sa tamang landas laban sa isang malakas na kalaban na tulad ng Nagasaki Velka. Una, pag-usapan natin si Kai Sotto, ang 21 years old na Pinoy center na nakakuha ng atensyon sa NBL sa kanyang kahangahangang kakayahan at sa taas na 7'3". Hindi lang siya basta mataas, meron din siyang finesse sa court. At sa season na ito, si Kai ay nag-average ng impressive double-double na 13 points and 10 rebounds per game. Ang kanyang kakayahang dominahin ang paint at stretch ang floor gamit ang kanyang shooting ay naging game changer para sa Koshigaya Alphas. At pag-usapan naman natin si AJ Edo, 21 years old din siya, pero may konting pagkakaiba sa kanyang playing style.
Sa taas na 6'10", kilala si AJ sa kanyang athleticism at defensive prowess. Siya ay naging mahalaga para sa Nagasaki sa season na ito at nag-average siya ng 7 points and 7 rebounds per game. Ang versatility ni Edo ay nagbibigay daan sa kanya upang maglaro inside and outside na ginagawa siyang malaking banta sa dalawang dulo ng court. Mahalaga ring banggitin na ang matchup na ito na noon siya ng ilang beses dahil sa mga injuries sa magkabilang panig. Si Kai ay nagkaroon ng ilang injury setbacks noong nakaraang season, habang si AJ naman ay nagkaroon din ng mga hamon. Pero ang magandang balita ay pareho silang nagtrabaho ng husto para makabawi at handa ng maglaro. Ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa dalawang players na to, ito rin ay tungkol sa resilience, determination at diwa ng competition. Ang kanilang pagbabalik ay siyang magsisilbing inspirasyon sa mga batang atleta sa buong mundo. At kumusta naman ang kanilang pagtutugma sa isa't isa? Well, on paper, ang kanilang stats ay nagsasabi ng isang kapanapanabik na kwento. Ang kakayahan ni Kai sa pag-score at pag-rebound ay nagbibigay sa kanya ng bentahe sa paint, habang ang agility at defensive skills ni AJ ay nagiging sakit ng ulo para sa mga kalaban. Kaakit-akit na kaibahan ng mga estilo. Magdodomina ba si Kai sa paint o gagamitin ni AJ ang kanyang bilis at depensa upang siya ay ma-frustrate? Well, yan ang magpapasaya sa laban na to. Mahalaga ring isaalang-alang ang mga team na kanilang kinabibilangan. Ang Koshigaya at ang Nagasaki ay may magkaibang playing styles at strategies. Ang Koshigaya ay umaasa sa presensya ni Kai sa loob at kakayahan niyang mag-playmake, habang ang Nagasaki naman ay merong perimeter-oriented na laro na nagpapahintulot kay AJ na mag-shine bilang isang versatile forward. Ang pag-aangkop ng mga team sa kanilang mga strategy upang samantalahin ang mga kahinaan ng isa't isa ay magiging mahalaga sa laban na to. At habang tayo ay naghahanda para sa epic showdown na ito, isang bagay ang tiyak. Ang mga basketball fans ay nasa isang treat. Ang kauna-unahang pagtatalo ni Kai Sotto at AJ Edo ay nangangako ng kasiyahan, drama at galing. At gusto naming marinig mula sa inyo, sino ang sa tingin nyo ang mananalo? Si Kai ba na may makapangyarihang laro sa loob o si AJ na may bilis at kakayahan sa depensa? I-drop lang ang iyong mga opinion sa comment section below. At huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-hit ang notification bell upang hindi nyo ma-miss ang aming post-game analysis. Suportahan natin ang ating mga Gilas players habang patuloy silang nagrepresenta sa Pilipinas sa international stage. Hanggang sa muli, patuloy na mangarap at magkita-kita tayo sa laro.トップハイポストからカイソット落ちてもう一度カイソット